Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba ang kinatutuwa ni Pablo sa mga Kristiyano? Dito sinabi niya sa mga Filipos kung ano ang kinatutuwa niya. Na magkaisa sila sa kanilang pag-iisip. Magkaisa sila sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang damdamin. Mangyayari lamang ito kung sila ay magpakumbaba. Maging mapagbigay at hindi nagmamataas ang ere. Talagang walang pagkakaisa kung may kayabangan. Kompetisyon at inggitan ang magiging resulta nito. Kaya praktikal at maganda ang payo ni Pablo. Ang bawat isa sa kanila ay hanapin hindi ang kani-kanilang interes, kundi ang ikabubuti ng iba. Ituring nila ang iba na mas magaling kaysa kanila. Kaya magpaumanhin sa iba at hindi igiit ang sarili. Kung ito ay ginagawa ng bawat isa, magkakaroon ng pagkakaisa. Kaya unahin nating isipin ang kailangan at kagustuhan ng iba. Ang kasiyahan natin dapat ay ang kasiyahan ng iba. Hindi tayo magiging masaya kung malungkot ang iba o nalamangan natin sila. Hindi ba ito rin ang sinabi ni Jesus na ang dakila ay hindi ang nauuna kundi ang nahuhuli? Dinadakila ng Diyos ang naglilingkod sa lahat. Maiwasan sana natin ang paunahan at ang lamangan. Ang payong ito ni Pablo ay tamang-tama sa pamilya, lalo-lalo na sa mga mag-asawa. Ang isipin natin ay ang gusto ng kasama natin at gawin ito. Sana iniisip ng asawang babae ang ulam na gusto ng asawang lalaki. Isipin ng asawang lalaki ang pag-uwi ng maaga kasi ito ang gusto ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Maglinis ng bahay ang mga anak kasi ito ang ikasisya ni nanay. Nung ako ay bata pa, may mga araw na gumigising ako ng maaga at nagpapatugtog ng music na gusto ng aking tatay kasi natutuwa siya na gumising na napapakinggan ang mga tugtog na favorite niya. Nagpapasaya ito sa akin. Kapag ganyan ang ating attitude na hanapin at gawin ang gusto ng kasama natin sa bahay o sa ating grupo
magiging maganda ang samahan natin at magkakaisa tayo. Isang magandang formula ito para sa ating pagkakaisa. Salamat o Panginoong Diyos sa mga payo ng iyong salita. Ibinibigay ninyo sa amin ang mahalagang daan patungo sa pagkakaisa at pagmamahal. Bigyan po ninyo ako ng kababaang loob upang lalo akong makatulong sa iba at pagsilbihan sila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.